Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon. Tuloy-tuloy lang ang paghatid natin ng mga kwento ng mga atletang Pilipino. Ito ang DZRH TV Matchpoint Season 6. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon. DZRH TV Matchpoint. Ngayong araw, makakasama at makakwentuhan natin walang iba kundi ang NCAA Season 100 Gold Medalist sa pole vaulting, si Matt Obiena. Welcome to Matchpoint, Matt. Batin mo muna ang ating viewers. Hello po. Thank you for inviting me po. Hi Matt, welcome to Matchpoint. Kumusta ka ngayon? Anong pinagkakaabalahan mo after the tournament? I'm good naman po. Currently, I'm just tackling OJT and orgs naman. And recovery. Okay, bago natin pag-usapan yung injury mo and of course yung pagiging student athlete, pwede mo ba kaming kwentuhan kumusta yung naging laban mo naman? Naging matagal din siyang competition kasi nag-start sa mababa and there's like 15 to 20 athletes din na nandun sa pole vault. Tapos, nung nag-start ako tumadon, nung tatlo na lang kaming natitira sa 360 yung height. And then, from that, minake sure ko muna na naka-place na ako may placing na ako for podium. And then, binantayan ko na po yung iba kong mga kasama sa laro until ako na lang po. Wow! Pero, di ba tama, na-clear mo 4.10 meters Yes. sa unang attempt. Yes po. Then, di ka na nag-proceed sa 4.20 meters dahil sa injury. Ano po, nung pag 4.20 meters po, sinubukan ko siya ng 2 attempts. Nung first attempt ko, malambot or mali yung talon ko and natamaan ko yung bar pababa. Then, nung second attempt ko was, nung una, nag-bail out ako sa takbo ko. So, bumalik ako sa runway. Tapos, nung pagka-takbo ko ulit sa second attempt pa din, biglang may naramdaman ako sa foot ko na something wrong. Like, imbis na tumutulak pa yung paa ko, like, ina-observe na lang niya yung tulak ko and dahil doon, hindi ko na tinuloy. Yung sa 4.20. Pero nung tumatakbo sa isip mo nun, anong naramdaman mo? Nung time na yun, like, decidido talaga ako na mag-personal best. Kasi, like, kami ng uncle ko, matagal na din namin pinag-prepare and, like, alam ko naman din sa sarili ko na kaya kong tumalon ng mas mataas since isa yun sa mga goals ko for this competition. Yun. So, like, we prepared a lot of time with it, me and my uncle. It was all thanks to him. Kaya ako nakatalon ng consistently din and sa first attempts dun sa mga previous fights. But unfortunately yun, nung naramdaman ko yung paa ko and like parang tinatry ko kung kaya ko pang itulak yung sarili ko, like i-push sarili ko. Like my mind mentally my mind was ready and prepared. But physically my body just sustained an injury. So it sucks din nung time mo. Hindi na talaga kinaya ng katawan mo. Pero ito, nabanggit mo kanina personal best. In one of your interviews, sinabi mo na bago ka pumasok dito, bago ka sumalang doon sa tournament, meron kang 3 goals. Yung podium finish, yung personal best, and yung NCAA record. Kumusta naman yung pag-abot mo sa mga to? Ayun nga po. I managed to hit one of the 3 goals, which was podium finish
uh, I'm really grateful that I got a gold for Letran kasi like it's been a long while then we're in sa track and field ng Letran nagkaroon ng gold medal. So it was really, I'm really grateful na for my final year in Letran, I've managed to bring home the big gold. Ayan, For personal, ay, sorry. Sige, go ahead, Matt. Yung other goals ko, the personal best, ayun, hindi ko siya na-reach, pati yung NCAA record. Kasi my personal best before going into this competition was 4.15 meters. Mm. So, kaya after nung attempt ko sa 4.10, nilagay ko siya sa 4.20 or at least, yun nga, attempting to break my personal record. So, yun nga, unfortunately, dahil sumakit na yung foot ko, hindi siya na, But hindi siya still. na-achieve. Yeah. Still, di ba? Sweet pa rin naman yung pagkapanalo mo. Pero itong gold medal win mo na ito, paano mo ba siya madedescribe sa isang word lang? I guess, unexpected. Wow. Paano naging unexpected? Kasi, me personally, I don't really experience winning that much. And knowing that the other two athletes na like second and third, si John Paul and si Valentin, tinuturuan din ng uncle ko. Like, medyo magkakalapit lang din kami sa talon. So, thank God din na naging consistent ako nung time na yun. Na I managed to get the gold from him. Pero yeah, it was really unexpected kasi yun yung first time na bumalik ako sa NCAA after like not playing last season. Pero ito, let's talk about the Obiena legacy naman. Siyempre, yung Obiena, kilala siya sa athletics, particularly sa pole vaulting. So, sa tingin mo ba, ikaw personally, paano mo na feel sa sarili mo na gusto mong sumunod ba sa yapak ng pamilya mo? I guess it was seeing my dad and my uncle nung bata pa ako, jumping. And then sumunod yung cousins ko and yung brother ko. So nung nakikita ko sila na tumatalon sila, and then they get the feeling na like yung parang lumilipad sila sa air pag ginagawa. Na doon ko na naramdaman din na like this is something I want to experience then. Like the ability to fly, like a different way of flying, kumbaga. So like, yeah, that pushed me to take up pole vaulting and try that again. So it was all thanks to my dad, my uncle, my cousins, my brother. Pero nabanggit mo na rin si dad at saka si uncle. Ano ba sa tingin mo yung pinakatumatak sa'yo na itinuro nila? My uncle usually always tells me na like every time na nagte-training kami, he always gives me feedback kagad on what I did good and what I did wrong whenever I jump. And me trying to do my best. I always try to absorb kagad what he has to say so that ma-process ko and like ma-apply ko siya pag tumatalon. And I always try to be consistent with trainings and such. So that parang, kasi alam ko naman na hindi naman ako ganun kasing lakas compared sa ibang mga tao. So like, tinatry ko na idaan sa
consistency and giving the time to actually work so that ano, ma-compensate kumbaga sa lack of skills ko. Kumbaga may Yeah. extra effort sa end mo talaga para makipagsabayan dun sa mga nakakasama mo sa tournament. Yes po. Pagdating naman dun sa pinsan mo kay EJ World number 4, kumusta naman yung mga nagkakaroon ba ng times na naglalaro kayo parehas, nag-train kayo parehas, and ano ba yung mga bagay na itinuro niya na sa'yo? Actually, well, seldom lang din kami nag-uusap. Siguro like the last time na like, nag-usap kami ng heart to heart or medyo heart yeah, was nung last year wherein nag-ask ako to evaluate my jump. And yeah, she gave me some few technical pointers na mas in-expounded talaga ng uncle ko, yung dad niya. And ayun, I just see him as a motivation talaga to jump high. Even though medyo nasa mababang stage pa din ako or mababang level, I just see him as a motivation para like to at least exceed myself in jumping higher and like exceeding myself as a person talaga. Kumusta ba yung relasyon yung dalawa bilang magpinsan at syempre bilang kapwa athletes? Okay lang naman. Sorry. It's not parang di naman yung parang super close kami. Though, syempre, pag may family, di at least nag-uusap din. So, mga once in a while, mag-uusap. Or pag pag movie siya, gano'n. Nasabi mo na rin, nabanggit mo na sinabi na sa'yo na iba ka naman. So, para malesen yung comparison mo ba sa iba at yung sa sarili mo. Pero kung bibigyan ka ng chance para bigyan ng identity yung Matt Obiena, paano mo ba gustong makilala ng tao, ikaw? I guess it would be I would want to be identified as someone that achieved something. Like, ako mismo yung achieve nun. And like, walang kinalaman sa last name ko or what. So, whether it be in sports or in career or in academics, I knew sa sarili ko na na-achieve ko to dahil pinaghirapan ko talaga siya. And like, walang other factors na, or I say, pagka-bias dahil lang sa last name or what. And of course, lahat naman ng hard work talaga matatamasa mo rin naman talaga yan sa dulo. And nakikita naman din namin yan, lalo na sa pagpanalo mo ng gold medal. Ito naman, Matt, pag-usapan natin yung pagiging student mo. So, pwede mo ikwento sa amin kung paano mo nababalance yung sports at saka yung academics mo? Well, right now, actually, sports, academics, and organization. Very active sa school. Yeah. So, I guess nababalance ko siya. Usually, what I do is like, early morning is training. And then, late morning to afternoon is for academics. And then, usually, in between doon, I take the time then to set aside for like works and such. Time management talaga, kailangan malaman mo kung paano mo mamamanage and ma-juggle. Kasi hindi lang school, hindi lang sa academics talaga, meron ka pang student leader ka rin. And with that, ano naman yung mapapayo mo sa mga estudyante na hihirapan na maging athlete and mag-excel din sa academics? I would say na every
every student athlete has different circumstances. That's for sure. But I would say that it's possible naman talaga. It's possible to juggle in between those responsibilities. It's just a matter of uh, having proper time management and discipline rin to make sure na if this is something naman na you don't need to do, don't do it. So just focus on those things that you actually have to do. But then again, different circumstances. It might what I do might not apply to every other athlete there. But I'm just saying that it is possible din naman talaga. Ito naman, Matt, sa tingin mo, kung ikaw, bibigyan ka ng pagkakataon na makapag-train din abroad, gaya ng pinsan mong si EJ, sa tingin mo, i-grab mo ba yun? Or paano mo ito nakikita? Paano mo nakikita yung opportunity na ito? I mean, if the opportunity arise, I would take it actually. Siyempre, ask ko din uncle ko kung ano yung tingin niya doon. Pero usually naman, if kasama siya. If the opportunity arises, na I would take it talaga. Kasi syempre, it would be new types of learnings outside. And mas magiging siya, mas magiging new experience talaga. And nabanggit mo, Matt, na isa kang parang matuturing mo na late bloomer ka pagdating sa sports. Pero meron ka bang mga long-term plans like SEA Games? Kumbaga yung meron ka ba mga target na tournament in the long run? Sa ngayon talaga, ang target ko pa lang talaga is like a specific height na. Okay. And gradual na tataas talaga from there. Yun pa lang yung nakikita ko. And in terms of like a specific competition, I have one in mind pero hindi ko lang siya sinasabi kasi parang just to not jinx it, I guess. Okay. I understand, Matt. And ito, kung tatanungin kita, sa tingin mo, ano ba yung lagay ng pole vaulting dito sa Pilipinas? Sa ngayon po, mas nag-i-improve siya, actually. Like, may mga kinakonduct na clinics or pole vault clinics around Philippines, yung uncle ko. And syempre, yung cousin ko din goals talaga niya is mas palaguin yung pole vault sa Pilipinas. So, at the moment, mas nag-improve naman siya. Like, mas madaming tao nang nakakaalam. Then, mas madaming tao din yung gusto mag-try. And then, hopefully, in the future, mas maraming tao din is yung mag-excel na mas mataas yung matatalbot talaga. And with that, sa tingin mo, ano naman yung sistema o ano yung dapat nating baguhin pagdating sa pole vaulting dito sa bansa? I guess it would be to give it more thought na wag maging masyadong close-minded na nagfo-focus sa other sports and siguro like to actually give time and the opportunity to it kasi it is not an easy sport and it's an unusual sport. So it would be good if like people gave it a chance to learn it and like to palaguin pa talaga siya. Thank you so much, Matt. Thank you so much sa game na game mong pagsagot sa ating mga question. Pero syempre, hindi pa tayo tapos. Dahil ngayon, meron tayong segment na tinatawag na Match Point Game Mode.
At para sa episode natin ngayon, ang ating magiging munting game ay tatawaging Clearing Heights and Clearing Myths. Sa segment na ito, meron akong ilang myths sa pole vault at ikaw, Matt, ang magsasabi kung totoo ba ito o hindi. Game ka na ba? Game. Okay, para sa ating first myth, Matt. Dapat ba mabigat ang katawan mo para makuha ang momentum sa pole vault? Actually, mas okay nga kung mas magaan ka eh. Like, kung mas magaan ka and kaya mong buhatin sa sarili mo, mas mabilis kang mas mabilis kang makakatawid, mas makakalipad. Okay, mas magaan, mas mabilis mong madadala yung sarili mo. Okay. Next, kailangan ba ng extreme flexibility para maging magaling sa pole vault? Yes, in terms of gymnastics. Kasi yung movement sa ere is somewhat gymnastics talaga siya. So like you have to have the flexibility and strength to do the things like bubat ang sarili mo pataas and then twisting and turning. Ayun. Okay. So yeah, importante din siya. Okay, flexibility. Next, mas mahalaga ba ang haba ng pole kaysa sa mismong technique ng atleta? For me yung technique din. Kasi may madaming mga vaulters na foreigners din. And sinabi din ng uncle ko is, kayang tumalon ng mga, kahit maiksi yung pole mo, pero maayos technique mo, kaya mong tumalon na mas mataas. So, kailangan talaga na maayos yung technique mo, despite maliit yung pole mo, and kaya mong mag-clear ng mas mataas talaga. Kesa sa other people. Okay. Next, pwede bang gumamit ng kahit anong pole sa pole vault? No. Hindi pwede. Anong kailangan gamitin? Kasi, so basically each pole is made up of fiberglass. And each pole, syempre may different na lengths din siya, different na haba, tapos different din na bigat. Ang kailangan mong gamitin na pole, or the pole that you have to use is dapat akma sa bigat mo, sa capability mo. Kasi kung masyadong malambot yung pole para sa'yo, pwede siyang mabalik. Kung masyado naman siya mabigat para sa'yo, pwede kang ikaw yung ibalik sa runway imbes na itulong ka niya makatalon. Okay. So, hindi basta-basta pole ang dapat mong gamitin. Dapat akma mismo, dun sa mismong atleta. Thank you, Matt. Next, mas mabilis kang tumakbo, mas mataas ang talon mo. Yes. Oh. Being a pole vaulter, you have to run fast. Again, like what Mondo Duplantis does, like the current world record holder. He trains like a sprinter, and the faster you are down the runway, the much more easier it is to jump and push you as you go up. So yeah, speed is really important. So you have to be fast again. Okay. Next, dapat bang perfect lagi ang take-off mo para manalo? Ideally, yes. Kasi kung perfect yung take-off mo, domino effect yan sa kung ano gagawin mo sa ere. So like, if perfect take-off mo, perfect yung bend mo ng pole, yung pag-swing mo sa taas, pag-invert, and then yung pag-push. So, Next, kapag hindi mo na-clear ang height sa first attempt, wala ka ng chance. No. Pag na-clear, each height you go through, you have 3 attempts to clear it. So, if you clear it at the first attempt, then you can rest and
go to the next height. But if you didn't clear it at the first attempt, you still have two more attempts to go over the bar. Okay? Next, mas mataas ang personal best mo, mas madali kang manalo. Tama ba yun? Yes. Kasi kung mas mataas ang personal best mo, syempre mas magiging confident ka and mas magiging consistent ka sa mga lower heights na if ever. So like mas confident ka na nasa starting height pa lang ito, kaya mong talunin yun kaagad nang walang kahirap-hirap. Kasi mas mataas naman na yung natatalon mo na usually. So, higher personal best would result to much consistent jumps with lower heights. Okay. Ito, mas madalas ang injury sa pole vault kaysa sa ibang track and field events. I think I'm not sure pero madami akong kilala na pole vaulters sa amin, like sa mga kaibigan ko rin na na-injured. Pero unintentional. Siguro kung like mali yung pag-landing mo or mali yung galaw mo, mas magiging Prone. mas magiging prone and mas mataas yung risk ng injury compared sa other events. Last na lang, Matt. Mahal ba ang pole vaulting kaya hindi ito para sa lahat? Yeah, true. Mahal talaga siya. Kasi like, each pole would range starting from, I guess, 25K. Like, yun yung mga starting prices ng mga bagong poles nila. Tapos, besides dun sa poles, you have to also have the venue na kung saan ka tatalon, which is yung pole vault pit. And sa Pilipinas, konti lang naman yung ganun dito. Tapos, ayun. Basically, yun talaga. Yung pit tsaka yung poles talaga. Yun yung nagpapamahal talaga siya sa kanya. Thank you so much, Matt. Thank you so much sa game ng pagsagot sa ating mini segment lang naman. Huli na lang, may gusto ka bang pasalamatan o may gusto ka bang i-plug? Of course, para supportahan ka ng ating viewers sa iyong mga following tournaments. Go ahead, Matt. Naman po, firstly, I'd like to thank my uncle, Emerson, for guiding me through this recent competition and continuously guiding me. If it wasn't for him, I wouldn't be able to win the NCAA season 100. Then secondly is my parents, my dad, and my mom. Like, kung hindi dahil sa dad ko, hindi din ako mapapasa sa pole vault in the first place. And next is my coaches at Letran, the Coach Bong, Coach Ben, Coach Rafi, and Coach Garay. Like, nung time na yun, they took a chance with me nung senior high pa ako, and even though it took 7 years to do it, I managed to bring home the gold sa Letran. And then I guess lastly is my friends, sila Aussie, sila Kat, mga friends ko sa LSC, like even through ups and downs, nandun sila para like to help. Ayun lang naman. Thank you so much, Matt. Thank you so much sa time na ibinigay mo sa amin dito sa Matchpoint. Maraming salamat. Thank you po. At syempre, sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating programa, marami pa tayong kwentong ihahatid na tiyak, kapupulutan ng inspirasyon at aral sa mundo ng palakasan. Ako po si Millie Borja, hanggang sa susunod na linggo, kwento ng atletang Pilipino, dito lang sa DZRH TV, Matchpoint.